Mga pangyayari sa huling panahon, Kabanata 20. Ang mana ng mga banal. Tanging si Kristo at ang katuwiran ni Kristo ang makapagtatamo para sa atin ng pasaporte para sa langit. Letter 60, 1890. Ang mapagmataas na puso ay nagsisikap na gumawa upang matamo ang kaligtasan. Subalit ang ating titulo sa langit at ang ating pagiging naangkop doon ay kapwa matatagpuan sa katuwiran o kabanalan ni Kristo. The Desire of Ages 300, 1898. Higit na mabuti kaysa lahat ng pakikipagkaibigan ng sanlibutan ay ang pakikipagkaibigan ng mga tinubos ni Kristo. Higit na mabuti kaysa karapatang makapasok sa pinakamarilag na palasyo sa ibabaw ng lupa ay ang karapatang makapasok sa mga mansyong inihahanda ng ating Panginoon. At higit na mabuti kaysa lahat ng mga salita ng papuri sa lupa ay ang magiging pangungusap ng tagapagligtas na iuukol niya sa kanyang mga tapat na lingkod. Halikayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Christ Object Lessons 374, 1900. Bakit dapat nating isipin ang sanlibutan sa hinaharap? Ipinakita ni Jesus ang tanawin ng langit at inilalahad ang kalwalhatian nito sa ating mga mata upang ang walang hanggan ay hindi mawala sa ating pananaw. The Signs of the Times, Abril 4, 1895. Sa pagtanaw sa mga walang hanggang katunayan ay magiging ugali nating linangin ang mga isipan ng presensya ng Diyos. Ito ay magiging baluti natin laban sa pagsalakay ng kaaway. Magbibigay ito ng lakas at kasiguruhan at mag-aangat ng kaluluwa sa ibabaw ng takot. Sa paghinga sa kapaligiran ng langit, hindi natin malalanghap ang malaria ng sanlibutan. Si Jesus ay naparito na naglalahad ng mga kapakinabangan at magandang larawan ng makalangit upang ang mga pang-akit ng langit ay maging pamilyar sa mga isipan at ang bulwagan ng alaala ay mapagsabitan ng mga larawan ng makalangit at walang kamatayang kagandahan. Ang dakilang guro ay nagbibigay sa tao ng pananaw sa hinaharap na sanlibutan. Kaloob niya ito. Taglay ang mga nakaaakit na bagay nito sa abot ng ating pananaw. Kung maipapako niya ang isipan sa buhay, sa hinaharap at sa pagpapala nito, kahambing ng mga pansamantala na bagay ng sanlibutan, ang malinaw na pagkakaiba ay madidiing malalim sa isipan at mapupuspos ang puso at kaluluwa at ang buong pagkatao. Our High Calling 285, 286, 1890. Mga motibo ng Kristiyano. Mga motibong malalakas at mga ahensyang makapangyarihan ay hindi kailanman maisasagawa. Ang mga hindi masusukat na gantimpala sa paggawa ng mabuti, ang kasiyahan ng langit, ang lipunan ng mga anghel, ang komunyon at pag-ibig ng Diyos at ng Kanyang anak, ang pagpapataas at pagpapalawak ng lahat nating kapangyarihan sa buong walang hanggan. Hindi baga higit na makapangyarihang motibo at kasiglahan ang mga ito upang ipagkaloob ang ating mga puso sa mapagmahal na paglilingkod sa ating manlalalang at manunubos. Steps to Christ 21-22, 1892. Kung makatatagpo natin si Jesus sa kapayapaan at maliligtas, ligtas magpasawalang hanggan, tayo na ang magiging pinakamaligayang nilalang o ang makauwi na sa tahanan sa wakas. Naroon ang masasama ay hindi na babagabag at ang pagal ay makapagpapahinga. Letter 113, 1886. Nais kong makita ang lahat na kagandahan ng kalikasan sa sanlibutang ito. Iniisip kong lubos akong masisiyahan sa daigdig na ito sa palibot ng mabubuting bagay ng Diyos. Kung hindi nadidimlan ng sumpa ng kasalanan. Ngunit magkakaroon tayo ng mga bagong langit at lupa. Nakita ito ni Juan sa banal na pangitain at nagwika. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, "Masdan ninyo
Ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makasasama nila at siya ay magiging Diyos nila. Apocalypse 21:3. O anong mapalad at maluwalhating pag-asa. Letter 62, 1886. Isang dakong totoo at tunay. Anong kagalakan para sa mga alagad na maalamang sila ay may kaibigan sa langit na nagsusumamo para sa kanila? Sa hayag na pagpanhik ni Kristo sa langit, ang kanilang mga pananaw at pagbubulay-bulay ay nabago. Dati ang mga isipan ay nasa dakong walang hanggan na tinatahanan ng espiritong walang katawan. Ngayon, ang langit ay kaugnay na ni Jesus, na kanilang minahal at iginalang higit sa lahat, na kanilang nakausap at nakasama sa paglalakbay, na kanilang mahipo kahit sa kanyang katawang muling nabuhay. Ang langit ay hindi dakong walang katiyakan para sa kanila, dakong hindi maunawaan, puno ng mga hindi mahahawakang espiritu. Ngayon ay nakatanaw sila rito bilang tahanan sa hinaharap, na doon ay inihahanda ang mga mansyon para sa kanila ng kanilang nagmamahal na tagapagligtas. The Spirit of Prophecy 3, 262, 1878. Ang pangambang baka mapaging napakamaterial ang mamanahin sa hinaharap ay siyang nakaakay sa marami upang gawing espiritual ang mga katotohanang nag-aakay sa atin upang ipalagay nating ito ay ating tahanan. Tiniyak ni Kristo sa kanyang mga alagad na siya ay nagpunta roon upang ipaghanda sila ng kalalagyan sa tahanan ng kanyang Ama. The Great Controversy, 674-675, 1911. Sa lupang ginawang bago, ang mga tinubos ay gagawa sa mga gawain at mga kaluguran na nagdulot ng kaligayahan kay Adan at Eva noong pasimula. Ang buhay sa Eden ay isa sa kabuhayan, ang buhay sa halamanan at kabukiran. Prophets and Kings 730-731, 1914. Kaluwalhatiang hindi mailarawan. Nakita ko ang labis na kagandahan at kaluwalhatian ni Jesus. Ang kanyang mukha ay higit na maningning kaysa araw sa katanghaliang tapat. Ang kanyang damit ay mas maputi sa pinaka-maputing puti. Paano ko mailalarawan sa inyo ang mga kaluwalhatian ng langit at naggagandahang mga anghel na umaawit at tumutugtog sa kanilang mga alpang may 10 kwerdas. Letter 3, 1851. Ang kagila-gilalas na mga bagay na nakita ko roon ay hindi ko mailarawan, o kung makapagsasalita lamang ako ng wikang Kanaan. Kung gayon ay maaari kong masabi ng bahagya ang kaluwalhatian ng lalong mabuting sanlibutan. Early Writings 19, 1851. Totoong sahol ang pananalita upang sikaping mailarawan ang langit. Samantalang ang tanawin ay tumataas sa harapan ko. Ako ay lumubog sa pagkamangha. Nagdala ng nakahihigit na kariktan at dakilang kaluwalhatian. Ibinaba ko ang panulat at bumulalas. O anong pag-ibig! Anong kamangha-manghang pag-ibig! Ang lalong pinakamataas na pananalita ay hindi makakayang makapaglarawan ng kaluwalhatian ng langit o ang hindi mapantayang kalaliman ng pag-ibig ng isang tagapagligtas. Early Writings 289, 1858. Hindi sapat ang pangungusap ng tao upang ilarawan ang ganti sa mga matuwid. Yaon lamang mga makakikita ang maaaring makaalam nito. Walang isipan ng tao ang maaaring makaunawa ng kaluwalhatian ng paraiso ng Diyos. The Great Controversy 675, 1911. Kung magkakaroon lamang tayo ng isang sulyap sa makalangit na syudad, hindi na natin nanaisin pang manirahan pang muli sa lupang ito. The Signs of the Times, Abril 8, 1889. Mga ilog, bundok, at kakahuyan. Dito namin nakita ang punong kahoy ng buhay at ang luklukan ng Diyos. Mula sa luklukan nanggaling ang isang malinis na ilog ng tubig. At sa magkabilang tabi ng ilog ay ang punong kahoy ng buhay.
Sa isang tabi ng ilog ay ang katawan ng isang puno at isang katawan ng magkabilang tabi ng ilog. Kapwa dalisay, nanganganinag na ginto. Noong una akala ko ay nakakita ako ng 2 punong kahoy. Tumingin ako uli at nakita ko na sila ay nagkakaisa sa tuktok na isang punong kahoy. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa magkabilang ibayo ng ilog ng buhay. Ang mga sanga nito ay nakayuko sa lugar na kinatatayuan namin at ang bunga ay napakaganda. Ito ay mukhang ginto na nalahukan ng pilak. Early Writing 17-1851. Doroon ng mga batis na sa ikabubuti ng mga bansa. Doroon ng mga batis na walang patid ng pagdaloy, kasing linaw ng salamin, at sa tabi ng mga ito, ang gumagalaw ng mga punong kahoy ay lumililim sa mga daang inihanda sa mga tinubos ng Panginoon. Ang maluluwang na kapatagan ay humahangga sa magagandang burol at itataas ng mga bundok ng Diyos ang matatayog nilang tuktok. Sa tahimik na mga kapatagang iyon at sa tabi niyaong mga bukal na tubig na buhay ay makatatagpo ng isang tahanan ang bayan ng Diyos na malaong naging maglalakbay at maglalagalag. The Great Controversy 675, 1911. Mga bulaklak, prutas at mga hayop. Nakita ko ang ibang bukid puno ng lahat ng uri ng mga bulaklak at habang pinipitas ko ang mga iyon, sumigaw ako. Hindi na sila malalanta kailanman. Sumunod namang nakita ko ang isang bukid ng matataas na damo. Pinakakaaya-ayang pagmasdan. Iyon ay isang buhay na luntian at may aninag ng pilak at ginto, habang ito'y may pagmamalaking umawagayway sa kaluwalhatian ng Haring Jesus. Nang magkagayon ay pumasok kami sa isang bukid na puno ng lahat ng uri ng mga hayop. Ang leon, ang kordero, ang leopardo, ang lobo, lahat ay sama-sama sa isang sakdal na pagkakaisa. Nagdaan kami sa kalagitnaan nila at mula na noon ay mapayapa silang nagsisunod. Pagkatapos ay pumasok kami sa isang kakahuyan, hindi gaya ng madidilim na mga kakahuyang mayroon tayo rito. Ang mga sanga ng mga punong kahoy ay gumagalaw paruot parito at kaming lahat ay humiyaw, tatahan kaming tiwasay sa ilang at matutulog sa mga kakahuyan. Lumampas kami sa mga kakahuyan sapagkat kami nasa daang patungo sa bundok ng Siyon. At sa ibabaw ng bundok ang isang maluwalhating templo. Naroroon ang lahat ng uri ng punong kahoy sa paligid ng templo upang pagandahin ang lugar. Ang box, ang pino, ang abeto, ang langis, ang mirto, ang granada at puno ng igos na hitik sa bigat ng mga napapanahong igos na bunga nito. Ito ang lalong nagpalwalhati sa lugar. At nakita ko ang isang dulang ng lantay na pilak. Maraming milya ang haba nito, gayunman ang aming mga mata ay lumalampas dito. Nakita ko ang bunga ng punong kahoy ng buhay, ang mana, ang almedras, ang igos, ang granada, ang buwas at marami pang iba't ibang uri ng bunga ng punong kahoy. Hiniling ko kay Jesus na payagan akong makatikim ng bunga. Early Writings 18-19, 1851. Kalakasan ng walang hanggang kabataan. Lahat ay lalabas sa kani-kanilang libingan na ang laki nila ay gaya rin noong sila ay nasok sa libingan. Si Adan na nakatayo sa gitna ng karamihan ng mga binuhay ay mataas at marangal ang katawan, ngunit mababa ng kaunti sa anak ng Diyos. Siya ay magpapakilala ng kapuna-punang ipinag-iba ng mga tao ng huling salin ng lahi. Sa bagay na ito ay mapagkikilala ang malaking ikinababa ng uri ng sangkatauhan. Subalit ang lahat ay babangong taglay ang kasariwaan at kalakasan ng walang hanggang kabataan. Pagka naisauli na ang mga tinubos sa punong kahoy ng buhay na nasa malaong na walang Eden, sila'y magsisilaki, Malakias 4:2, sa hustong taas ng lahi noong ito ay nasa unang kaluwalhatian.
The Great Controversy, 644, 645, 1911. Kung si Adan sa kanyang pagkalalang ay hindi napagkalooban ng 20 beses na kalakasan ng mga tao ngayon, ang lahi sa kanyang kasalukuyang mga ugaling nabubuhay sa paglabag sa batas ng kalikasan ay naubos na sana. Testimonies for the Church 3-138, 1872. Wala nang nangangailangan o magnanasa ng pamamahinga. Hindi magkakaroon ng kapaguran sa pagganap ng kalooban ng Diyos at sa pag-aalay ng pagpupuri sa Kaniyang pangalan. Lagi nating mararanasan ang kaginhawahan ng umaga na hindi mawawakasan kailanman. Ang paghahangad ng kaalaman ay hindi makapapagod sa pag-iisip ni makapangihina man sa kalakasan. The Great Controversy, 676, 677, 1911. Sa langit ay pawang kalusugan. Testimonies for Church 3-172, 1872. Kaligayahang may garantiya. Hinawi niya, Jesus, ang tabing ng panahong darating. Sapagkat sa muling pagkabuhay, sabi niya, ay hindi sila nag-aasawa o pinag-aasawa pa, kundi sila'y tulad sa mga anghel sa langit. Mateo 22:30, The Desire of Ages 605, 1898. May mga tao ngayong naghahayag ng paniniwalang may pag-aasawa pa at panganak sa bagong lupa. Ngunit silang naniniwala sa kasulatan ay hindi matatanggap ang ganitong doktrina. Ang doktrinang may mga sanggol pang isisilang sa bagong lupa ay hindi bahagi ng lalong tiyak na salita ng propesiya. Isang pangungusap sa Diyos ang maglumagi sa mga haka-haka at teorya tungkol sa mga bagay na inihayag ng Diyos sa Kanyang salita. Hindi tayo dapat pumasok sa mga pagbabakasakali tungkol sa ating magiging kalagayan sa hinaharap. Selected Messages 1, 172, 173, 1904. Mga manggagawa ng Diyos ay hindi dapat gumugol ng panahon sa mga pagbabakasakali sa mga bagay na mamamayani sa bagong lupa. Pagpapauna sa Diyos ang maglumagi sa mga haka-haka at teorya tungkol sa mga bagay na hindi inihayag ng Panginoon. Ginawa niya ang lahat ng maaaring paglalaan para sa ating kaligayahan sa hinaharap na buhay. At hindi tayo dapat magpalagay tungkol sa kanyang mga panukala para sa atin. Hindi rin tayo dapat sumukat sa mga kondisyon ng buhay sa hinaharap sa pamamagitan ng mga kondisyon ng buhay na ito. Gospel Workers 314, 1904. Mananatili ang pagkakilanlan ng mga tinubos. Ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus ay kalarawan ng huling pagkabuhay na mag-uli ng lahat ng mga nangahihimlay sa Kanya. Ang mukha ng nagbangong tagapagligtas, ang Kanyang anyo at kilos, ang Kanyang pagsasalita ay kilalang lahat ng Kanyang mga alagad. Kung paanong si Jesus ay nagbangon mula sa mga patay, gayon din muling babangon ang mga nangatutulog sa Kanya. Makikilala natin ang ating mga kaibigan, gaya rin naman ng mga alagad na nakilala si Jesus. Maaring sila ay napinsala, nagkasakit o pumangit sa buhay na ito at sila ay masisibangong sakdal sa kalusugan at pangangatawan. Gayunman ay sa malwalhating katawan nila ay ganap ding mananatili ang pagkakakilanlan sa kanila. The Desire of Ages 804, 1898. Ang dating porma rin ang babangon, ngunit ito ay ligtas na sa sakit at iba pang kapansanan. Muling buhay, taglay ang pang-isahang katangian, ano pat makikilala ng kaibigan, ang kaibigan. The SDA Bible Commentary 6, 1093, 1900. Doon ay makikilala tayo kung paanong tayo ay nakilala ngayon. Doon ang mga pag-ibig at malasakit na ipinunla ng Diyos sa kaluluwa ay makasusumpong ng pinakamakatotohanan at pinakamatamis na pagsasakabuhayan. Education 306, 1903. Magandang kulay ng balat at isang damit ng kaliwanagan. Mula sa kamay ng mandalalang si Adan ay may marangal na taas, magandang hubog ng katawan.
Siya ay higit sa doble ang taas sa mga taong nabubuhay ngayon sa lupa at mainam ang anyo ng katawan. Ang mga sangkap ay sakdal at maganda. Ang kulay ng balat ay hindi maputi o maitim kundi mamula-mula at maningning sa mayamang kulay ng kalusugan. Si Eva ay hindi kasing tangkad ni Adan. Ang kanyang ulo ay mas mataas lamang sa balikat ni Adan. Siya man ay marangal, sakdal ang hubog ng katawan at napakaganda. Spiritual Gifts 3:34, 8 and 64. Ang mag-asawang hindi pa nagkakasala ay hindi nagsusuot ng artipisyal na kasuotan. Sila ay nararamtan ng tumatakip na liwanag at kalwalatian, tulad sa kasuotan ng mga anghel. Samantalang sila ay nabubuhay sa pagsunod sa Diyos, ang damit na ito ng liwanag ay patuloy na bumalot sa kanila. Patriarchs and Prophets 45:80-90. Ang kagalakang makita ang ating pamilya sa langit. Nakita namin ang hanay ng mga anghel sa magkabilang panig ng pintuan at habang kami ay nagdaraan si Jesus ay nagsasalita, "Halik kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan." Dito ay sinasabi niya sa inyo na maging kabahagi ng kanyang kagalakan. At ano iyon? Ito ang kagalakang makita ang mga paghihirap ng inyong mga kaluluwa, mga ama. Ito ang kagalakang makita na ang inyong mga pagsisikap, mga ina, ay magantimpalaan. Narito ang inyong mga anak, ang putong ng buhay ay nasa kanilang mga ulo. Child Guidance 567, 568, 1895. Ang pinakadakilang kaloob ng Diyos ay si Kristo, na ang buhay ay atin, kaloob sa atin. Siya ay namatay para sa atin upang tayo ay bumangon mula sa mga puntod sa isang malwalhating pakikisama sa mga anghel sa langit. Sapagkat ang pagiging katulad ni Kristo ay hindi magwawasak ng wangis, kundi magpapabago nito sa kanyang malwalhating larawan. Bawat banal na nasa kaugnayang pamilya rito ay magkakakilala roon. Selected Messages 3, 316, 1898. Ang kaligtasan ng mga sanggol at mga isip bata. Sa paglabas ng mga maliliit na sanggol na immortal mula sa kanilang alikabok na higaan, agad-agad ay lilipad sila sa bisig ng kanilang mga ina. Magkikita silang muli upang kailanman ay hindi na muling magkahiwalay pa. Ngunit marami sa mga maliliit na ito ay walang ina roon. Maghihintay tayong walang saysay sa matagumpay na awit ng kanilang mga ina. Tinanggap ng mga anghel ang mga walang inang sanggol na ito at inihatid sa punong kahoy ng buhay. Selected Messages 2, 260, 1858. May ilang nagtatanong kung ang mga sanggol kahit na ng mga nananampalatayang magulang ay dapat maligtas sapagkat hindi sila nagkaroon ng subukan ng likas at lahat ay dapat ngang masubok at ang kanilang mga likas ay mapagpasyahan ng pagsubok. Ang tanong ay, paano magkakaroon ang mga maliliit na sanggol na ito ng gayong pagsubok at subukan? Ang tugon ko ay ang pananampalataya ng mga magulang ang tumatakip sa mga anak, tulad ng ang mga kahatulan ng Diyos ay ipinataw sa mga anak na panganay ng Ehipto. Kung ang lahat ng anak ng hindi nananampalatayang magulang ay maliligtas, ay hindi natin alam, sapagkat hindi ipinaalam ng Diyos ang kanyang adhikain ukol sa bagay na ito, at mabuting iwanan natin ito sa Diyos at mabalagi sa mga paksang maliwanag na nakalahad sa kanyang salita. Selected Messages 3, 313, 315, 1885. Tungkol sa kaso ni A, nakikita ninyo siya ngayon at namumuhi kayo sa kanyang kasimplihan. Wala siyang pagkadama ng kasalanan, aalisin ng biyaya ng Diyos ang mga namana na isaling mga kapansanan at magkakaroon siya ng mana kasama ng mga banal ng kaliwanagan. Sa iyo ay nagkaloob ang Diyos ng katalinuhan. Si A ay isang bata kung katalinuhan ang pag-uusapan, ngunit nasa kanya ang pagpapasakop at pagsunod ng isang bata. Manuscript Ulysses 8, 210, 1893. Parangal sa mga tapat na magulang. Pagka maghuhukom na
at ang mga aklat ay bubuksan, at ang mabuting gawa ng hukom ay ipahahayag, at ang korona ng kaluwalhatiang walang pagpanaw ay puputong sa noo ng nagtagumpay. Marami ang magtataas ng kanilang mga putong sa paningin ng nagkakatipong sansinukob, at pagturo sa kanilang ina ay magsasabi, "Siya ang gumawa sa akin ng lahat gaya ng aking kalagayan ngayon sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang kanyang turo, ang kanyang mga dalangin, ay pinagpala sa aking walang hanggang kaligtasan." Messages to Young People, 230, 1881. Ang mga anghel ng Diyos ay pananatilihing buhay ang mga pangalan ng mga ina na nagsikap na akayin ng kanilang mga anak kay Hesus Kristo. Child Guidance 568, 1895. Ang gantimpala ng mga tagahikayat ng mga kaluluwa. Kapag ang mga natubos ay tumayo na sa harapan ng Diyos, mga mahal na kaluluwang naroroon ay tutugon sa pagtawag ng kanilang mga pangalan dahilan sa matapat, masikap na paggawa para sa kanila, na mga pagsamo at masikap na panawagan sa kanilang tumakbo sa tanggulan. Kung kaya't silang ngayon ay kamanggagawa ng Diyos ay tatanggap ng kanilang mga gantimpala. Testimonies for the Church, 8, 196, 197, 1904. Kapag ang mga pintuan ng magandang lungsod sa itaas ay ibinaling na sa kanyang maningning na bisagra, at ang mga bansang tumupad ng katotohanan ay makapasok na, mga putong ng buhay ay papatong sa kanilang mga ulo, at kanilang iuukol ang kalawalatian at kamahalan sa Diyos. At sa panahong iyon ay may lalapit sa iyo at magsasabi, kung hindi dahilan sa iyong mga salita ng kagandahang loob, kung hindi dahilan sa iyong mga luha at panalangin at masikap na paggawa, hindi ko sana nakita ang hari ng kanyang kagandahan. Anong gantimpala ito? Gaano kaliit ang mga papuri ng mga tao sa lupang ito, sa buhay na itong panandalian lamang, kung iahambing sa walang katapusang gantimpalang naghihintay sa mga tapat sa buhay na walang kamatayan sa hinaharap. Words of Encouragement to Self-Supporting Workers, Pamphlet 113-16, 1909. Hindi mababago ang ating mga ugali. Kung tayo ay magiging banal sa langit, ay kailangan munang maging banal tayo rito sa lupa. Ang mga ugali ng likas na iyong minamahal sa buhay na ito ay hindi mababago ng kamatayan o pagkabuhay na muli. Ikaw ay babangon sa libingang taglayang katulad ng kaloobang inihayag mo sa iyong tahanan at sa lipunan. Hindi babaguhin ni Jesus ang iyong likas sa kanyang pagparito. Ang gawain ng pagbabago ay dapat ngayon isagawa. Ang ating buhay sa bawat araw ay nagpapasya ng ating hantungan. Mga kapintasan ng likas ay dapat pagsisihan at pagtagumpayan sa biyaya ni Kristo. At ang isang pantay na likas ay dapat mabuo sa panahong palugit na ito, upang tayo ay maiangkop sa mga mansyon sa itaas. Manuscript Ulysses 13, 82, 891. Payapa at mapagmahal na kapaligiran ng langit. Ang kapayapaan at ang pagkakatugma sa mga korte sa kalangitan ay hindi masisira ng presensya ng isang magaspang o walang kagandahang loob. Testimonies for the Church, 8, 140, 1904. Bawat bagay sa langit ay marangal at mataas. Lahat ay nagsisikap na hanapin ang hilig at kaligayahan ng iba. Walang sino mang naguukol ng pagsisikap sa sariling kapakanan. Pangunahing kagalakan ng lahat ng banal na nilalang na masaksihan ang kagalakan at kaligayahan ng mga nasa palibot nila. Testimonies for the Church, 2, 239, 1869. Parang nasa dako ako na ang lahat ay kapayapaan, na walang parang bagyong sigalot sa lupang darating pa. Langit, isang kaharian ng katuwiran na ang lahat ng banal at dalisay at pinagpala ay nagtitipon. 10,000 sa 10,000 at libo-libo, nabubuhay at lumalakad sa maligaya, dalisay na pagsasamahan, nagpupuri sa Diyos at sa korderong nakaupo sa trono. Ang kanilang mga tinig ay sakdal sa pagkakatugma. Kailanman ay hindi sila gagawa ng masama sa kapwa. Mga prinsipe ng kalangitan, mga hari ng makapangyarihang dakong ito,
ay magkaribal lamang sa kabutihan, naghahangad ng kaligayahan at kagalakan ng isa't isa. Ang pinakadakila roon ay pinakahamak sa pagmamapuri sa sarili, at ang pinakamaliit ay pinakadakila sa pagpapasalamat at kayamanan ng pag-ibig. Walang madidilim na kamaliang mag-uulap ng katalinuhan. Ang katotohanan at kaalaman, malinaw, malakas at sakdal ang nagpalayas ng bawat alinlangan, at walang lambong ng alitan ang sisira ng matamis at sakdal na kapayapaan ng langit. Ang mga nananahan dito ay hindi makararanas ng kalungkutan, pighati o luha. Lahat ay sakdal na magkatugma na sa sakdal na kaayusan at kaligayahan. Ang langit ay isang tahanang ang malasakit ay buhay sa bawat puso, inihahayag sa bawat tingin. Ang pag-ibig ay nagahari roon, walang mga elementong yayanig, walang alitan o tunggaliang o digmaan ng mga salita. Manuscript Releases 9, 104, 105, 1882. Walang tukso at walang kasalanan. Walang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ang magbibigay pagkakataon pa sa tukso. Wala nang manunukso roon, wala nang posibilidad pa ng pagkakamali. Education 302, 1903. Narinig ko ang mga sigaw ng tagumpay mula sa mga anghel at mga tinubos na banal na parang tunog ng 10,000 instrumento ng musika, sapagkat sila ay hindi nababagabag na tutuksohin man ni Satanas, at sapagkat ang mga nananahan sa mga ibang sanlibutan ay nailigtas na sa kanyang presensya at mga tukso. The Story of Redemption, 416, 1858. Komunyon sa Ama at sa Anak. Magkakaroon ng karapatan ng mga tao ng Diyos na makipag-usap ng mukhaan sa Ama at sa Anak. Makikita natin siya ng mukhaan ng walang makakukubli pa sa pagitan. The Great Controversy, 676, 677, 1911. Sa walang hanggan ay maninirahan tayo at masisiyahan sa liwanag ng kanyang mahal na mukha. Ang aking puso ay lumulundag sa tuwa sa nagpapasiglang pag-asang ito. In Heavenly Places, 352, 1856. Ang langit ay dakong kinaroroonan ni Kristo. Ang langit ay hindi magiging langit sa kanilang umiibig kay Kristo kung siya ay wala roon. Ellen G. White Manuscript 41, 1897. Magkakaroon ng malapit at magiliw na pagsasama ang Diyos at ang binuhay ng mga banal. The Desire of Ages, 606, 1898. Sa paglalagak sa paanan ng manunubos ng mga koronang inilagay niya sa kanilang mga ulo, at sa pagtugtog ng ating mga ginintoang alpa, pupunuin natin ang buong langit ng pagpupuri sa kanyang nakaupo sa luklukan. Testimonies for the Church, 8, 254, 1904. Kung sa buhay na ito, sila ay tapat sa Diyos, sa wakas ay makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Apocalypse 22:4. At ano ang kaligayahan ng langit kundi ang makita ang Diyos? Anong kagalakan ang higit pa para sa naligtas na makasalanan sa biyaya ni Kristo kundi ang tumingin sa mukha ng Diyos at makilala siya bilang Ama? Testimonies for the Church, 8, 268, 1904. Pakikisama sa mga anghel at mga tapat sa buong kapanahunan. Bawat tinubos ay may makauunawa sa paglilingkod ng anghel sa kanyang sariling buhay. Anghel na naging bantay niya mula sa pinakamaagang sandali niya, ang anghel na nagtayo sa kanyang mga hakbang at nagtakip sa kanyang ulo sa panahon ng panganib, ang anghel na nakasama niya sa libis ng lilim ng kamatayan na nagmarka sa kanyang dakong pahingahan, na unang bumati sa kanya sa umaga ng pagkabuhay na mag-uli. Anong karanasan nga ang makausap siya at matutuhan ang kasaysayan ng banal na pamamagitan sa kanyang sariling buhay, nang makalangit na pakikipagtulungan sa bawat gawa ng sangkatauhan. Education 305, 1903. Hindi natin maalaman kailanman kung sa ano-anong mga panganib na nakikita at hindi nakikita, niligtas tayo ng mga anghel, kundi kung makita na natin sa liwanag ng walang hanggan ang mga pamamatnubay ng Diyos. The Desire of Ages, 240, 1898. Ang mga pag-ibig at mga pakikiramay na
itinanim ng Diyos sa kaluluwa ay makasusumpong doon ng pinakatunay at nakaliligayang pagsasagawa. Ang dalisay na pakikisama ng mga banal, ang maayos na pakikisama ng mga pinagpalang anghel sa mga nangagtapat sa lahat ng kapanahunan, na nangaglaba ng kanilang damit at pinaputi sa dugo ng kordero, ang banal na pagsambang nakatali sa buong sambahayan sa langit at sa lupa. Efeso 3:15. Ang lahat ng ito'y tumutulong sa pagbubuo ng kaligayahan ng mga natubos. The Great Controversy, 677, 1911. Pagbibigay patotoo sa mga nilalang na hindi nagkasala. Ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod. Mateo 20:28. Ang gawain ni Kristo sa lupa ay gawain din niya sa itaas. At ang ating gantimpala sa paggawa para sa Kanya ay ang higit na dakilang kapangyarihan at lalong malawak na karapatang maglingkod sa Kanya sa sanlibutang darating. Kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, ako ang Diyos. Isaiah 43:12. Ganito rin tayo sa walang hanggan. Para sa ano ipinahintulot ang dakilang tunggalian na magpatuloy sa mga kapanahunan? Bakit hindi agad pinutol ang buhay ni Satanas sa pasimula pa lamang ng kanyang rebelyon? Ito ay upang ang sansinukob ay makumbinse sa katarungan ng Diyos sa pakikitungo niya sa kasamaan, upang ang kasalanan ay makatanggap ng walang hanggang hatol. Sa panukala ng pagtubos ay mga kataasan at kalalimang kahit ang walang hanggan ay hindi makauubos. Mga kamangha-manghang ang mga anghel na rin ay nagnanais tumanaw. Ang tinubos lamang sa lahat ng mga nilalang ang nagkaroon ng aktwal na pakikibaka sa kasalanan. Nagampanan nila kay Kristo ang mga bagay na hindi naranasan ng mga anghel, ang makasama sa kanyang mga paghihirap. Hindi ba sila magkakaroon ng patotoo tungkol sa agham ng pagtubos na magiging malaking halaga sa mga hindi nagkasalang mga nilalang? Education 308, 1903. Pinupuri ang Diyos sa mayaman at malamyos na musika. Magkakaroon ng musika roon, musika at awit na maliban sa mga pangitay ng Diyos ay hindi narinig ng mortal na tenga o pumasok sa pag-iisip. Ang awit na aawitin ng mga tinubos, ang awit ng kanilang karanasan ay maghahayag ng luwalhati ng Diyos. Dakila at kamangha-mangha ang iyong mga gawa, O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Matuwid at tunay ang iyong mga daan, ikaw na hari ng mga bansa. Sinong hindi matatakot at luluwalhati sa iyong pangalan, O Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang banal. Apokalipsis 15:3-4, Education 307, 209, 1903. May isang anghel na lagi nangunguna na unang kakalabit sa alpa at magbibigay ng nota, at ang lahat ay sasanib sa sakdal, mayamang musika ng langit. Hindi ito may lalarawan, ito ay melodiya, makalangit, banal. Testimonies for the Church 1-146, 1857. Hindi bilang isang taong bihasa sa kalungkutan, kundi bilang isang maluwalhati at matagumpay na hari ay siya ay tatayo sa ibabaw ng bundok ng Olibo. Samantalang ang mga aleluyang Hebreo na may kasaliw na mga hosanang hentil at ang mga tinig ng mga tinubos ay mag-iinugong na gaya ng isang makapangyarihang hukbo sa ganitong pagpupuri. Putungan ninyo siya na Panginoon ng lahat. The Desire of Ages, 830, 1898. Sinasaliksik ang mga kayamanan ng sansinukob. Doon, kapag ang tabing na nagpapadilim ng ating pananaw ay maaalis na at makita na ng ating mga mata ang sanlibutan ng kagandahan ngayon, ay parang nakikita lamang natin ay mikroskopyo. Kapag tumingin na tayo sa mga kalawalatian ng mga langit na tinitingnan ngayon mula sa malayo sa pamamagitan ng teleskopyo, kapag ang lambong ng kasalanan ay naalis na, ang buong lupa ay makikita sa kagandahan ng ating Panginoong Diyos. Anong larangan ng pag-aaral ang mabubuksan sa atin? Doon ay mababasa ng estudyante ng agham ang mga tala ng paglalang at hindi makikita pa ang mga paalaala ng kasamaan.
Makapapakinig siya sa musika ng mga tinig ng kalikasan at hindi makapapansin ng nota ng pagtangis o ng mungkahi ng kapanglawan. Lahat ng mga kayamanan ng sansinukob ay mabubuksan sa pag-aaral ng mga anak ng Diyos. Sa hindi masambit na kaluguran ay papasok tayo sa kagalakan at karunungan ng mga nilalang na hindi nagkasala. Makababahagi tayo sa mga kayamanang natipon sa pagbubulay-bulay sa mga gawa ng Diyos sa lahat ng kapanahunan. Education 303-307, 1903. Mga hindi natatalian ng kamatayan ay magsisilipad silang walang kapagalan sa ibang malalayong sanlibutan, mga sanlibutang kinilos ng kalungkutan sa pagkakita nila sa kaabahan ng tao, at umalingaw-ngaw sa mga awit ng kagalakan sa pagkabalita sa isang kaluluwang natubos. Sa pamamagitan ng walang ulap na paningin ay mamamasdan nila ang kalwalatian ng nilalang mga araw at mga bituin at mga kaayusan. Ang lahat ay nasa pinaglagyan sa kanila, na pawang nagpapalibot-libot sa luklukan ng Diyos. Sa lahat ng mga ito, buhat sa kaliit-liitang hanggang sa kalaki-lakihan, ang pangalan ng may lalang ay nasusulat, at sa lahat ng iyo'y nakikita ang kasaganaan ng kanyang kapangyarihan. The Great Controversies, 177, 178, 1911. Nirepaso ang banal na kasaysayan. Ang mga tinubos ay maglalakbay sa mga sanlibutan, at kalakhang bahagi ng kanilang panahon ay gagamitin sa pagsaliksik ng mga hiwaga ng pagtubos. DSA Bible Commentary 790, 1886. Ang mga paksa ng katubusan ay magpapakilos sa mga puso at mga isipan at mga dila ng mga tinubos sa buong mga panahong walang hanggan. Kanilang mauunawaan ang mga katotohanang ninasa o pinanabikan ni Kristo na ihayag sa kanyang mga alagad, subalit bagay na hindi sila nagkaroon ng pananampalatayang mahagip. Magpakailan-kailanman ay lilitaw ang mga bagong tanawin ng kasakdalan at kalawalatian ni Kristo. Sa buong panahong walang katapusan ay maglalabas ang tapat na puno ng sambahayan ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang kayamanan. Christ Object Lessons 134, 1900. At mabubuksan sa kanya ang landas ng dakilang tunggaliang ito na nagsimula bago pa ang panahon at magtatapos lamang kapag nagwakas na ang panahon. Ang kasaysayan ng pasimula ng kasalanan, ang nakamamatay na kasinungalingan, sa buluktot na paggawa nito, ang katotohanang hindi lumihis sa tuwid na linya nito, ay humarap at nagtagumpay sa kamalian. Lahat ay mahayag. Ang tabing na nakapagitan sa nakikita at hindi nakikitang sanlibutan ay mahahawi at mga kahangahangang bagay ay malalantad. Education 304, 1903. Bagaman matatapos ang mga kapighatian at kaharian at kahirapan at mga tukso sa lupa at maaalis na rin ang pinanggagalingan ng mga ito, ay magkakaroon pa rin ng mga tao ng Diyos ng isang tiyak at malinaw na pagkaunawa sa naging halaga ng kanilang kaligtasan. Taglay ng ating manunubos na pakailanman ng mga bakas ng pagkapako sa Kanya. Sa nasugatan niyang ulo, sa kanyang tagiliran, sa kanyang mga kamay at paa, ay doroon ng mga bakas lamang ng malupit na gawa ng kasalanan. Naging Controversies 151, 174, 1911. Ipaliliwanag ang mga kagulumihanan ng buhay. Lahat ng mga kagulumihanan ng buhay ay magiging malinaw na. Kung dati ay kaguluhan at kabiguan, sirang pangako at naputol na panukala ang naranasan, magkakaroon doon ng isang dakila na mamayani at matagumpay na adhikain. Isang banal na pagkakatugma. Education 305, 1903. Doon ay aakayin tayo ni Jesus sa buhay na ilog na umaagos mula sa trono ng Diyos at ipapaliwanag sa atin ang mga madidilim na paglalaan na sa lupang ito ay kanya tayong pinaraan upang masakdal ang ating mga likas. Testimonies for the Church, 8-254, 1904. Lahat ng bumabagabag sa atin sa mga paglalaan ng Diyos sa sanlibutang ito ay liliwanagin. Ang mga bagay na mahirap maunawaan ay makasusumpong ng kahulugan.
Ang mga hiwaga ng biyaya ay ilaladlad sa atin. Sa mga bagay na naging kaguluhan at sirang pangako lamang sa ating makitid na pag-iisip, ay makikita natin ang walang katapusang pag-ibig at magandang pagkakatugma. Makikita nating walang katapusang pag-ibig ang nagbigay ng mga karanasang sa tingin ay tunay na sumusubok. Sa pagkadama natin ng mairuging aroganya na siyang gumagawa sa ikabubuti nating lahat, tayo ay magdiriwang sa kagalakang hindi mailalarawan at puno ng kaluwalhatian. Testimonies for the Church 9-286-1909. Ang pagsasagawa ng bawat marangal na gawa. Lahat ng gumawa sa diwang hindi makasarili ay magkakaroon ng bunga ng kanilang paggawa. Ang pagsasakabuhayan ng bawat matuwid na simulain at marangal na gawa ay mahayag. Mayroon tayong nakikitang bahagi nito ngayon. Ngunit gaano kaliit ang bunga ng pinakamarangal na gawa sa buhay na ito ang nahayag sa nagsasakabuhayan nito. Gaano karami ang gumagawang hindi makasarili at walang kapaguran para sa kanilang lagpas na sa kanilang maaabot o kaalaman. Mga magulang at guro ay natutulog, ang gawain ng kanilang buhay ay parang naging walang saysay. Hindi nila alam na ang kanilang katapatan ay nag-alis ng kandado ng mga bukal ng pagpapalang kailanman ay hindi mapipigilan sa pag-agos. Sa pananampalataya lamang nila nakikita ang mga batang kanilang nasanay ay naging basbas at inspirasyon sa kanilang kapwa-tao at ang impluwensyang ito ay paulit-ulit makalibong beses. Marami sa mga manggagawa ang nagpapadala sa sanlibutan ng mga pabalita ng kalakasan at pag-asa at tapang. Mga salita may hatid na pagpapala sa mga puso sa bawat lupain, ngunit ang mga bunga noon ay hindi nalalaman niyang gumagawa sa pangungulila at kawalang pansin. Kung kaya't ang mga kaloob ay ibinabahagi, mga pasanin ay pinapasan, ang paggawa ay nagagampanan. Mga lalaki ay nagsasabog ng binhi na sa ibabaw ng kanilang mga puntod ay inaani ng iba ang malaking ani. Nagtatanim sila ng mga puno upang ang iba ay makakain ng bunga noon. Nasisiyahan na sila rito na maalamang kanilang napakilos ang mga ahensya ng kabutihan. Sa dako paroon ng mga gawa at tugon sa lahat ng mga ito ay makikita. Education 305-306, 1903. Palagi ang madaragdagan ang ating kagalakan. May mga hiwaga sa panukala ng pagtubos, ang kahihiyan ng anak ng Diyos upang siya ay masumpungang katulad ng tao, ang kahangahangang pag-ibig at pagpapahinuhod ng Ama sa pagbibigay ng kanyang anak, na sa mga anghel sa langit ay paksa ng palagi ang pagkamangha, at ito ang magiging paksa ng pag-aaral ng mga tinubos sa walang hanggan. Sa pagbubulay-bulay nila sa gawa ng Diyos sa paglalang at pagtubos, mga bagong katotohanan ang patuluyang bubuksan sa isipang namamangha at nasisiyahan. Sa pagkaalam nilang higit at higit pa sa karunungan, pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos, ang kanilang mga isipan ay patuluyang lalawak at ang kanilang kagalakan ay patuluyang madaragdagan. Testimonies for the Church 5-702-703, 1889. At ang mga taon na walang hanggang panahon sa kanilang paglakad ay magdadala ng lalong sagana at lalong malwalhating mga pahayag ng Diyos at ni Kristo. Sa pagsulong ng kaalaman ay lalago ang pag-ibig, ang paggalang at kaligayahan. Habang natututo ang mga tao tungkol sa Diyos ay lalo namang lumalaki ang kanilang paghanga sa kanyang likas. Sa pagbubukas ni Jesus sa kanilang harapan ng mga kayamanan ng pagtubos, at ng malalaking pananagumpay sa pakikipagpunyagi kay Satanas ay lalong mag-aalab sa mga puso ng mga natubos ang pag-ibig at pagtatapat at taglay ang kanilang mga alpang ginto at 10,000 tigsa 10,000 at libo-libong tinig ay mga glalagom sa malaking awitan ng pagpupuri. The Great Controversies, 178, 1911. Lalo pang walang katapusan sa dako roon. Bawat kapangyarihan ay palalaguin, bawat kakayahan ay madaragdagan. Ang pinakamalalaking gawain ay pasusulungin, ang pinakamatatayog na lunggati ay maaabot, ang pinakamataas na ambisyon ay matutupad.
Gayunman babangon pa ang higit pang matayog na taluktok, mga bagong bagay na hahangaan, mga bagong katotohanang uunawain, mga bagong bagay na hahamon sa kapangyarihan ng katawan at isipan at kaluluwa. Education 307, 1903. Gaano man ang maging pagsulong natin sa kaalaman, sa karunungan ng Diyos at sa kanyang kapangyarihan, lagi nang may walang katapusan sa dako paraon. The Review and Herald, September 14, 1886. Lahat ng pag-ibig ng Ama na naisalin sa mga salin-lahi sa pamamagitan ng daluyan ng puso ng tao, lahat ng bukal ng pag-irog na nabuksan sa mga kaluluwa ng tao, ay maliit na agos lamang sa hindi masusukat na dagat kung ihahambing sa walang katapusan, hindi mauubos na pag-ibig ng Diyos. Hindi ito masasambitla ng digla, hindi ito mailalarawan ng panulat. Sa bawat araw ng buhay mo ay maaari mo itong pagbulayan, maaaring masikap mong saliksikin ang kasulatan upang maunawaan ito. Maaari mong gamitin ang bawat kapangyarihan at kakayahang kaloob sa iyo ng Diyos sa pagsisikap na maunawaan ang pag-ibig at kahabagan ng Ama sa langit. Gayunman ay mayroon pang walang katapusan sa dako paraon. Maaaring sa buong kapanahunan ay pag-aralan mo ang pag-ibig, gayunman ay hindi mo lubos na maunawaan ang haba at lawak at lalim at taas ng pag-ibig ng Diyos sa pagkakaloob ng kanyang anak upang mamatay para sa sanlibutan. Ang walang hanggan na rin ay hindi lubos na makapaghahayag nito. Testimonies for the Church 5:740. Naghahayag ang buong sansinukob na ang Diyos ay pag-ibig. Natapos na ang malaking tunggalian, wala na ang kasalanan at makasalanan, malinis na ang buong santinakpan. Iisang tibukin lamang ng pagkakaisa at katuwaan na naghahari sa buong nilalang. Mula sa Kanya na may lalang sa lahat ay dadaloy ang buhay at liwanag at kaligayahan sa buong kaharian ng walang hanggang kalawakan. Mula sa kaliit-liitang atomo hanggang sa pinakamalaking sanlibutan, ang lahat ng bagay may buhay at walang buhay sa kanilang hayag na kagandahan at sakdal na katuwaan ay pawang nagpapahayag na ang Diyos ay pag-ibig. The Great Controversy, 678, 1911.